Sa gitna ng araw-araw na takbo ng buhay, may mga kaalamang tila maliit lang pero maaaring magligtas ng buhay. Si Ana, isang simpleng estudyante, natuto ng breast self-examination. Hindi niya inakalang ito'y magiging mahalaga. Ba't parang may pagbabago sa aking dibdib? Ba't parang may nararamdaman akong matigas? Dapat ginagawa ang BSE buwan-buwan. Nakamainam mula 7 hanggang 10 araw matapos ang menstruation. Step 1. Tumingin sa salamin at tingnan ang pagbabago sa shape, sa size, at sa skin color. Step 2. Itaas ang kamay, gamit ang 2 o 3 daliri, kapain ang dibdib mula sa labas hanggang paloob. Habang ginagawa ito, obserbahan habang nakatayo at pwede din ito gawin habang nakahiga. Kung may bukol or discharge o may pagbabago, huwag ipagwalang bahala kung konsulta agad. Ngunit ang kaalaman, hindi lang para sa sarili. Minsan, may mas nangangailangan ng tulong. Wala, tignan niyo yun o. Wala, nadapa siya. Tulungan natin. Wala, kuya, nagtutubo mo yung ulo niyo. Ba't may galaw yung balikat ng paa mo? O sige, unahin muna natin yung ulo mo ha, kasi may sugat eh. Ngayon, bago lagyan ng bandage, kailangan muna natin linisin yung sugat niya. Then, nalagyan ng gauze pad. Left over right. And dapat hindi na-twist yung paglagay ng bandage. And simple na. May loose pa rin. And pasok. Ganon din sa lalim. And okay na. Yung sa braso naman, gumamit pa rin ng triangular bandage bilang suporta sa braso. Itali sa batok at siko. Kapag natapilok naman, lagyan ng elastic bandage ang bukong-bukong mula baba hanggang pataas. Sugat naman, balutin ng bandage or ng gasa and may panatilihin maging hindi gumagalaw.
Kung naapektuhan naman yung tuhod, ang kailangan lang natin na bagay is yung karton na para sumuporta doon sa mismong body ng pasyente at kailangan din natin ng body. Very relaxing po. Kapag nagkaroon ng sugat ang mata, lagyan agad ng gasa upang makontrol ang bleeding. May bali o sugat sa daliri. Ibalot ito gamit ang gasa. First, So, para naman sa patient na may burns sa dibdib, una, iti-treat muna natin yung kanyang burns. So, imagine na nandito yung kanyang burns, i-clean muna natin siya, then lalagyan natin siya ng butos. After nun, kung meron namang mga minor burns dito, ang paglalagay natin ng bandage ay dapat hindi siya mahigpit. Ang purpose ng paglalagay ng bandage ay to cover, hindi para sikipan din yung pagkaka-cover. Then, once na maglagay tayo ng bandage, yung apex niya ilalagay natin dito sa may balikat. Then, kapag magpo-fold tayo, dapat nga hindi rin magulo yung pagkakalagay ng bandage. So, once na nag-fold, dapat pa-outside. Kasi once na paloob yung fold niya, dahil may burns, may tendency na yung mga tela ay dumikit dun sa burns. Kaya ganun yung pag-fold. So, kaya alay natin siya sa mismong body. So, yung dito, dahil sobra din, ipo-fold din natin siya. Tira tayo ng konti dito para yun yung itatalo. Then kunin natin yung mga dulo. Saka natin siya i-adjust mamaya, yung mga folds. Sa pagtali, dapat yung isa mas mahaba para yun yung idudugtong dito. So sa square knot, ganyan lang, simple knot lang siya. Yan. Tapos yung sobra,
yun yung idudugtong dun sa apex. Then square knot din. Make sure na hindi siya matatanggal or malulus. Then dahil may mga sobra na tali, yun yung itatago mo. Next, balik tayo dito sa harap. Ganyan yung itsura niya, pero hindi pa siya maayos. I-adjust natin yung mga folds. Tulad ng sabi ko kanina, dapat palabas yung folds, hindi pa loob, para hindi magandi yung mga sugat mo. So once na may pasyente naman tayo na nakita na nabalian ng paa o naputulan, itong triangular bandage yung kailangan natin gamitin. So una, kailangan natin i-fold ito ng ilang beses or kahit anong tela na pwede natin makita sa paligid natin once na walang available. So using this, kailangan nating ibalot ito dun sa kanyang paa. Sir, pakidalian! Dali, patigilin So niyo kailangan natin buhulin. Then next, kailangan natin maghanap ng nasa paligid natin na pwedeng ipanglock. So ang nakita ko is isang pamaypay at isang scissor. So using ito ay ilalagay ko sa ibabaw ng aking pinhole. Then next, ay kailangan ko ulit siyang buhulin ng pangalawang beses. Once na secure na, kailangan natin itong iikot para matigilan yung bleeding nung pasyente. Then once na okay na siya, pwede na siyang dalhin sa ospital. Ang kaalaman sa sariling kalusugan At pagtulong sa iba ay hindi dapat binabaliwala.